Guys, imagine this. Bagong fighter jets, less than 2 years ang hintayan. Sa mundo ng modern air combat, halos imposible yan. Pero ayon sa Korean defense media, kaya itong gawin ng Korea Aerospace Industries o KAI. Ang FA-50 Block 70 para sa Philippine Air Force, target i-deliver bago matapos ang 2026. Isang delivery speed na talagang game changer. Normally, kapag bumili ka ng modern fighter jets, aabuti ng 3 hanggang 5 taon bago dumating ang unang batch. Pero sa kaso ng FA-50 Block 70, posibleng 1 to 2 years lang. Para sa PAF na matagal nang naghihintay ng modernization, sobrang laki ng epekto nito. Hindi ito first time ng KAI. Noong 2023, nagulat ang mundo nang ma-deliver nila ang FA-50 GF Block 10 sa Poland, halos 1 taon lang matapos ang kontrata. Ibig sabihin, tested na ang sistema nila, hindi lang pangako. Ang sikreto? Advanced planning. Bago pa man pumirma ang DND, nakasecure na ang KAI ng engines, avionics at mission systems. Ibig sabihin, pag sign ng kontrata, production agad. Walang patumpik-tumpik. Kung ikukumpara, ang F-16 Block 70/72 ng Lockheed Martin ay may mahabang backlog. Kahit umorder na yun ng Pilipinas, posibleng beyond 2030 pa ang delivery. Ganito rin ang problema ng Eurofighter at Gripen. Sa delivery speed pa lang, talo na sila ng KAI. Mas lalong nagiging interesante dahil pati ang KF-21 Boramae ay ino-offer ng Korea na may aggressive timeline. Kapag pumirma ang Pilipinas sa 2026, pwedeng magsimula ang delivery by 2027 hanggang 2029. Isang bagay na halos imposible para sa Western manufacturers. Dagdag pa rito ang planong maintenance, repair, and overhaul facility sa Clark. Mas mabilis na maintenance, mas murang operasyon, at mas mataas na aircraft availability. Para sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, napakahalaga nito. Sa usapang presyo, mas mura ang KF-21 kumpara sa F-16, Gripen at Eurofighter. Kung pagsasamahin ang affordability, mabilis na delivery at local support, lumalabas na swak ito sa realidad ng defense budget ng bansa. Sa dulo, malinaw ang larawan: bilis, presyo at lokal na suporta. Hindi lang eroplano ang inaalok ng Korea, kundi isang kumpletong solusyon para sa agarang pangangailangan ng Philippine Air Force. Sa fighter modernization race ng Pilipinas, mukhang may malaking edge talaga ang Korea. Kung gusto mo ng mas maraming updates tungkol sa PAF modernization at global military developments, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-comment ang opinion mo. KF-21 ba ang tamang choice para sa Pilipinas o dapat ibang fighter ang piliin? This is Philippine News. See you in the next video.